I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Hello lovely people all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat ngayon? At sa ating mga ka-TH all over the world. How are you guys? Wish you're in the best of your health and in the best of your conditions. And reminding you guys that on Christmas, meron tayong raffle draw doon sa aking new channel na The Good News Daily TV. At ang aking papremyo ay magagandang t-shirts. Hindi lamang t-shirts yun, kundi merong paswerte kasi merong print ng treasure map sa likod. At sa harapan ito ay aking profile sa ating YouTube. At para makasali, of course, subscribe the channel and make comments there. At meron 5 na mananalo doon. Kaya halina guys, tayo na doon sa aking channel. Tayo'y aking dalhin sa ibang landas. At bakit kaya kukunti lang ang mga tao na tumatahak sa mahirap na landas? Yun ang mga chosen few na sinasabi. Alright, at shout out time. Shout out kay Brian Maynupas, Roderick Adornio, Gary Manatad, Alvin Mante, Rex Alipu. Shout out din kay Emilio Herrero, Pero Mingan Dumarig, Joel Sabior, Jerwin Angquesa. Also shout out kay Dory Lastimoso, Russell Gokong, Maribel Kirog, Ryan Jerusalem, Roger Bustamante, at kina Rebecca Padilla, Ariel Yere, Marvin Gutierrez, M. Cazada, and shout out also kay Samsia Maid, Glenn Galvez, Efrain Birbanya, Lai Litaaron, King Aaron, Jubilon Epili, and lastly shout out kina Gerbs Samiliano, Ariel Yeri, Vilma Daganon, and the Master Gaming. Tayo na yun guys, magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. Okay mga katiyats, magandang treasure marker ito kasi ito'y X na nakapaloob sa close and open parenthesis. Kagaya din ito ng X na napaloob sa isang circle. Okay, at ang kahulugan niyan ay right on target or nandyan na tayo sa gitna or right in the center of the treasure site. Meaning, ang marka na ito ay nasa kalagitnaan ng treasure site. So it's either nasa baba niya or sa palibot niya ang item. Ngayon, ang distansya ang dapat nating malaman. Okay, meron siyang kasama dito guys na bato. Ito yan. Itong bato na ito na kung saan ay merong short arrow. Ito siya guys. Ayan. At alam nyo naman na ang arrow na yan ay talagang nakapaglinlang or that is a deceiving arrow. Kasi pwedeng marami ang direksyon niya. Pwede yung mahaba. Pwedeng itong dito ang nagpoint. Pwede rin papunta doon at papunta rito. Kaya very deceiving. Pero sa aking experience, ang arrow na yan, dahil sa maiksi, yung ganyan na arrow, maiksi lang siya, 4 inches, ang kanyang, kung yan ay 4 inches, ay 4 meters lamang ang distansya ng buried item. Ngayon, paano natin malaman kung saan tayo na direksyon? Okay, kasi hindi talaga yan arrow. Parang nagbibigay siya ng angle. At yung kanyang pointer ay kakaiba. Okay, ngayon dito natin yan analyzein sa kanyang hole. Di ba sabi ko sa inyo guys, kung ang hole ay nandito banda, okay, kahit walang arrowhead yan, ang direksyon niyan ay papunta na dito sa kanan. Kung ang tuldok ay nasa likod ng ganyan, ng symbol, ang direksyon ay papunta rito. Ngunit kung ang
tuldok or dot ay nasa gitna ng linya. Kahit man ay nakalagay dyan ay arrow, basta't nasa gitna ito, ang kahulugan ay treasure under or treasure down. Okay, lahat ng curved lines, basta't may dot sa ibabaw, ang ibig sabihin ay go down or treasure under. Okay, so now, paano natin to titingnan ang kanyang direksyon guys? Ilipat natin itong dot dito banda para mas maintindihan natin at malaman natin na ang direksyon ay papunta doon. Ngayon, hindi lang doon ang direksyon. Pwede rin kasi siya papunta rito. Okay, kasi yan ay tinuturo nitong parang sisiw dito, nakaganyan yan. At papunta siya diyan ng turo. Nakita nyo ba guys yung tuka ng ito, parang sisiw? Yan ay tuka. Okay? Ulo yan ng ibon. At ang ulo ng ibon at ang kanyang tuka, yan ang pinaka-pointer or arrow. Ayan. At hindi nag-reverse. Hindi katulad ng arrow na ang arrow ay reversible or opposite direction. Ang tuka ng ibon or itong ulo ng ibon na merong ganyan, tuka, kahit walang mata yan, ang direksyon ay palagi doon sa tinuturo ng kanyang tuka. Hindi siya nag-reverse na tulad ng arrow. Okay, so ngayon, ang unang direksyon natin ay kunin natin ang papuntang northwest at ang ating distansya dyan ay 4 meters. Okay, kasi pag ganyang arrow sa mga treasure book codes, ganun pa rin 4 meters ang binigay nila dyan sa short arrow. At ako kahit sukatin natin yan, nasa 4 inches ang haba niyan or 5. Kaya ganun din, 4 to 5 meters ako sa unang hukay. Dito yan guys. Okay, test dig kayo dyan. 2 meters deep. At kung walang makitang mga gawa ng tao na bagay, ay huwag na magpatuloy. Sa palagay ko yan ay sa gilid ng creek kasi basa ang mga bato. O kaya yan ba ay sa dalampasigan? Pero malimit o bihira lang maglagay ng mga markers ang mga Hapon sa dalampasigan. Okay, ang tinitingnan nila sa dalampasigan ay mga shape of rock lamang. Yung hugis tao, hugis isda, hugis ibon, hugis turtle, doon nila nilalagay ang mga item kapag dalampasigan. Pero kung creek, yan ang paborito nila, ang creek. Diyan sila naglalagay ng napakaraming mga marka ng kanilang mga treasures. Okay, may nakikita ako dito guys. Nakita niyo ba ito? Parang nakasi. Ganyan. Ewan ko lang, hindi ako sure dyan. At kung siyan, ay yan ay yung direksyon niya ay papunta rito. Okay, at dito muna tayo guys sa papuntang northwest. Okay, kung wala dito, sa 4 meters, anong gawin natin? Okay, dagdagan natin ang hukay ng 1 meter lamang. Kasi itong isang dot dito guys, ang kahulugan naman yan ay 5 meters. Okay, kaya kung maghukay tayo, ito'y 4 to 5 meters distance. Kaya instead na 4 meters lang ang hukay natin, ay isama na rin natin ang 5 meters dito. Sa isang hukay lamang. Ngayon, ito ating number 1 na decoding dyan. Ang number 2 dyan na direksyon ay ganito yan, nandito yung dot. Therefore, papunta tayo doon guys. Kasi ngayon ay lumiko siya, diba? So, ang direksyon ay papunta pa rin dito. Yan ang ating pangalawang analysis niyan. Kaya pupunta tayo kung saan tuturo itong linya. Okay, siya ay biglang lumiko dito. Instead na doon na tayo, tapos na tayo dyan. Ngayon, liliko na tayo guys sa pangalawa. Sundin natin ang anggulo nitong maliit na linya ng arrow. Yan, tinatawag ko yan na half arrow head.
Kalahati siya na arrow. At palagi yan nagtuturo yung kalahati na yan. Yan ang pinakasekreto sa arrow na yan. Yan ay nagtuturo, and then kunin natin ang alignment na eksakto using nylon or straw or glue bead. Targetin natin kung saan yan nakalinya. Ang angle na yan sa palagay ko ay 60 meters na nakaganyan. 60 meters yan guys, kasi kung nakaganito, that is 90, di ba? Or 50 degrees yan or 60, nandiyan lang sa dalawa yan. Ngayon, ano bang distansya na puntahan natin? Ganun pa rin guys, 4 to 5 meters. Now, going is na tayo. Okay, so dito yung 4, example, hukay tayo dyan, at dito rin sa 5, hukay tayo. So ang mangyari ay isang hukay lang sa dalawang distances. 4 to 5 meters ay gawin lamang natin na isang hukay. Okay, so ito yung pangalawa natin na approach sa paghanap dyan. Ngayon, tingnan natin ang mapa. Okay, ito yung mapa niya guys. Hindi lang nakalagay kung nasaan na yung X dyan at saka yung arrow na half head. Ang ating tingnan dito ay pinakamagandang shape rock. Okay, so ito ang aking analysis din guys. Kunin muna natin dyan ng itong perfect cross na mga bato. Ito yung naka-perfect cross na mga bato. Ayan. At ngayon ay kung lagyan natin yan ng nandito na pala yung ano niya sa compass. Okay, so east yung sa itaas, west tong nandito. Okay, so kunin natin ang gitna. So ito yung gitna guys. Ngayon ang mga bato na naka-triangle ay nakalagay siya sa 45 degrees. Ayan. Ayan guys. At ngayon kung kunin natin ang gitna ng triangle na yan, ano ang tinuturo ngayon guys? Di ba? Ang pinakamagandang hugis na bato dyan ay ito. Ngayon, saan ba natin hukayin ang item? Okay, hanap tayo ng maganda. Saan nga ba nagtuturo ang ulo niyan? Okay, ang ulo niya ay nagtuturo dito. Hanggang dito lang dyan. Hindi na tayo lalagpas pa guys. Hindi tayo lalabas sa... Dapat kasi ito, lagyan din natin ng imaginary na triangle. Isa pa, ayan. Para perfect sila na cross. Okay, so ito yung magiging cruciform na. Ayan. Perfect cross na siya. Pero siya ay naka 45 degrees sa compass. Meaning ng 45 degrees ay hinati natin yung 90 degrees ito. Itong nakaganito ay 90 degrees ito guys. At itong maliliit ay 45. Kaya ang mga bato ay nabilong sa 45 degrees ito. Ito dito. Ngayon, kulayan natin ang possible digging spot dyan guys. Itong bato na ito ay mayroong napakalaking hole. Ito. At ang malaking hole na yan ay nagsasabi na treasure under. Lalo na pag nag-iisa lang yan. Yung maraming dot dito guys, ito ay distances. Sabi ay 3 or 15 meters. Okay, 3 at 15 meters. Papunta rito na banda. At sabihin natin ay 3 meters. Kung ang 3 meters ay dito na banda guys, ito. Sa harapan nitong bato na mayroong malaking hole. Kasi sa palagay ko itong turtle, ang turtle head ang tinuturo ay ito na area.
And then atin yan i-right angle dito sa hole sa bato. So meron tayong ganyan, right angle. At dito tayo sa kanto maghukay nito guys. Ito. Okay, so in front sa bato, i-drawing natin dito guys. Example, ito yung butas ng bato na ito. Sa front mismo niya, okay, at front ng ulo ng turtle shape na rock na yan, ang kanilang intersection line or intersection joint, ito, dito tayo maghukay. At ito yan. Ito yan guys, kulayan ko ng pula. Ito yan, na area. So, ang angle niyan ay ito. Ang tinuturo ng ulo at saka tinuturo ng butas. Itong malaking butas na bato. Yan. At kahit dito makita natin meron siyang dalawang butas. Ang dalawang butas nagsasabi din yan na pwedeng 2 meters or 10 meters. At kung i-align natin ito, dalawang butas, dito yan magturo ito na portion. Kaya sa palagay ko, ito na portion ang pinaka the best digging spot sa lugar na yan. Ito. Okay. At balik tayo sa X. Ano nga ba ibig sabihin ng X? At ang pagkakaiba ng X sa Y. Okay. Make that X and plus. Kasi kung tingnan natin itong dalawa mga ka-TH, ay halos magkapareho lang itong dalawa. Sabihin natin, X yun, plus. Or plus. Ang X ay ganito yan na pagkasulat. Ang kanyang angle ng dito ay more than 90 degrees. Ito naman na angle ay 60 degrees lamang. Ngunit ang plus ay 90 degrees ang angle nito. Kaya meron silang pagkakaiba. Ngayon, anong ibig sabihin ng plus? Ang plus ay nagbibigay ng distance. Yan kasi ay kanji yan na symbol for 10. Ang kanji niya na word ay ju. So yan ay for distance. Ju is 10 in Japanese and even in Chinese, ju pa rin yan ang tawag sa plus. Kaya kung merong plus, hanapin nyo ang item sa 10 meters distance galing sa bato. And probably the best direction to go is east. Sa silangan palagi kasi ang Japan ay nasa rising sun, nasa east. Okay, ngayon dahil sa ito'y X, ano nga bang kahulugan ng X? Ang X ay sa parachuting guys, yung kung saan landing yung mga paratroopers or parachuters, yung nagpaparachute. Sinasabi ng mga bata, yung nagparacute, yung cute na nagparacute. Kung saan yung lalanding ay naglalagay sila ng X at yan ay kanilang ginuguhitan ng bilog. Meaning dyan sila lalanding. Ngayon dahil sa mga military ito, ang alam nila na symbol for target. Target on, target here. On the target, ito, ang meaning is target is here. Okay? Yan, nagaganyan. So ang target, kung hindi man sa bato na ito, ay nasa gilid niya o sa front o nasa likod. Kaya ang magandang gawin, pag the target is on, okay, i-drawing natin to dito sa gilid. Example mga ka-TH ay ito yung bato na yan. Example, ito yan na bato. Litan lang natin at nandyan ang marka na X. At remember, ang pagkakasulat ng X ay ganito at ang pagkakasulat ng 10 ay ganito, parang cross. Kaya kailangan malaman yan at huwag baliwalain para hindi kayo maliligaw. Alright, so ito yung bato na may X, enclosed siya sa parenthesis, meaning dead center, yan talaga ang target. So ang bato na ito ang target. Ngayon ang gawin natin ay tanggalin natin itong bato na ito at lagyan natin siya ng perimeter na 3 meters.
Okay, sukatin natin ito. Itong perimeter natin ay 3 meters. So kung atin yan iganyan, yan ay 3 meters na line. Meaning 3 meters din ang ating diameter ng hukay. Okay? At bakit 3 meters guys? Kasi ang treasure ay hindi lalayo. Nandyan lang yan sa 3 meters. Pinakamalayo niyan ay 5. Kaya kung kaya nyong gawing 5, ang diameter 5 meters ay mas maganda. Pero ang suggestion ko ay 3 meters lamang para hindi kayo masyadong mapagod sa paghukay. At saka na lamang gawing 5 meters kung wala sa 3 meters diameter. Alright, nakuha nyo ba guys? I-drawing natin ngayon ng pa-side view. Example, ito ang lupa. Ito yung ibabaw ng lupa guys. Ito yung bato na may X. Okay, at yan. Yan ang kanyang ilalim. Ngayon, ang gawin natin ay, ang hukay natin ay ito yan. 3 meters in diameter. 3 meters ito guys. So ang hukay natin dito ay ganyan, kalaki. 3 meters to 2 meters deep. Ito. Kaya tanggalin natin ang bato na ito at hukayin natin ng pabilog ang kanyang palibot. Kasi kung hindi pabilog ang ating hukay, baka magmintis tayo. Example guys ay top view. Ito yung bato na may X. Ang example dyan, kahit na sabihin natin ay sinunod natin ang direksyon ng kompas. Ito ang pinaka the best way. Ayan, i-layout natin ang compass direction at sa 3 meters ng bawat linya, ito, dito tayo maghukay. Yan, hukay din dyan, hukay din dito. Ngayon, paano kung 45 degrees ang kanilang pagbaon? Meaning, ang treasure ay dito guys. Sa 45 degrees ito. Nandito yung treasure, ayan. Or kaya dito. Ngayon, hindi natin tinamaan kasi dito lang tayo naghukay sa talagang direksyon ng kompas. Ito yung north, south, west at east. Ngayon, kung atin yan i-circle lahat, paghukay, ayan, lahat na yan, hukayan natin. 100% na tatamaan natin ang item. At kung wala sa 3 meters, pinaka-last na pinakamalayo na distansya ng item ay nasa 4 or 5. Kaya dagdag tayo ng isa pang circle na hukay. Ayan. Meaning lakihan lang natin ng 3 meters. Alright guys, kaya tayo nagumpisa sa 3 meters lamang kasi treasure is dead center nga dyan sa bato. Ang bato na yan ang sentro ng treasure. Okay, yan lang guys ang aking pag-analyze sa treasure na yan. At yan ay legit sign. Sino ba namang tubig ang gagawa ng mag-X na yan tapos naka-enclose pa siya sa parenthesis, oh. Kaya yan talaga ay gawa ng tao at nasa treasure code books ko ito na sign na ang X ay pinagitnaan ng dalawang parenthesis. Ay katulad din yan sa kahulugan ng X na nilagay sa loob ng circle. Dead on center, target on center. Therefore, sure ball. Congratulations! Katiets, ako'y magpaalam na guys. Maraming salamat. May the fortune be with you all. God bless you and ciao for now.